Dati may ano dito, yung kahoy pa, dinadaanan papunta dun sa ayan, sa din na sinasabi ni Bernardo Samson, pero talagang plano ko na yun eh. Kaya ito na, ayun, gumawa ako kasama yung katulong nung sinasabi ko na tulay, shortcut papunta sa Hagdan. Nakahabol kami. Open pa naman po siya. And binigay ko na rin yung, di ba kahapon nagpa-compute na kung ilan yung magagastos. Pinalitan namin para bilihin na yun. May bagong pag-sponsor na naman po sa amin. Hello mga Gwenny, good morning. Update ko lang po yung daanan dito kasi dun sa vlog ni Gwen may nagsuggest na kung pwede daw ang gumawa ulit ng tulay dito sa Hagdan, shortcut pa cross ng kanal para mas madali. Suggestion ni Bernardo Samson. Ayun, Bernardo Samson. Kasi ito yung dating daanan. Dati may dito, yung kahoy pa, dinadaanan papunta dun sa ayan, sa ginawa ko dating tulay. Ito, medyo umupa na yung tubig dito, pero maraming basura, kanal kasi ito eh. Ayan, kaya nung isang araw talagang sinikap kong magkaroon talaga ng mas madaling daanan papunta dun sa Hagdan, punta sa taas, para hindi kayo mahirapan pag naghahakot ng mga gamit paninda sa taas. Kaya nagpatulong ako sa isang kapitbahay namin dito para di mangyayaring din na sinasabi ni Bernardo Samson, pero talagang plano ko na yun eh. Kaya ito na, ayun, gumawa ako kasama yung katulong nung sinasabi ko na tulay, shortcut papunta sa Hagdan. Ayun, mas madali na. Ayan, pa-cross ng kanal. Ito yung pinakamadaling daanan para sa pag ng mga paninda sa taas. Kaya salamat kay Bernardo Samson sa suggestion, pero nagawa ko na yun. Kaya mga ka-Gwenny, huwag magsasawang mag-subaybay dito sa channel ni Gwen para sa mga panibagong update. Ayan, yun lang po.
kagweni, kung napapansin nyo ang pangit ko ngayon, hindi ako nakapag-prepare kasi yun na nga, kulang sa oras kasi si Rico, ano mo na yan, may pasok sila dun sa school. So, yung uwian nila is 4 p.m. So, rush na. Kakaligo ko lang mga 4, mag-4. Ganyan. And, biyahe pa dito sa Iriga. Muntikan pa kami masara doon. Dito kasi 5 p.m. yan nagsasara. Pero, sa ngayon, nakikita nyo naman dito, nakahabol kami. Open pa naman po siya. And, binigay ko na rin yung, di ba kahapon nagpa-compute na kung ilan yung magagastos. Pinalitan namin para bilhin na yun. So, thank you so much po ulit kay Kuya BF Vlogs. Kasi, ayun, panibagong pag-sponsor na naman po sa amin. And alam niya po, ang hindi namin ng motor. Alam niya po na kailangan po talaga namin ng sariling line ng kuryente. And alam nilang kailangan namin ng kuryente. Yun yung number 1 na kailangan namin sa bahay. So, maraming salamat po, Kuya BF Vlogs. Talagang siya yung nag-reach out sa akin through email. And ayun na nga, sabi niya sa akin, gusto niya daw akong tulungan sa pagpakabit ng kuryente. And ayun, kinabukasan, nagpadala agad siya. And syempre ako, dali-dali din ako na napunta dito sa Iriga para mabili yung mga kakailanganin. Kasi, ayun, ayokong si Kuya Bia, si ma-disappoint. So, gusto ko, kung kailan siya nagpadala, yung mismong araw din ako magbibili ng mga kakailanganin. So, ayun, shoutout ulit kay Kuya BF Vlogs. Maraming salamat. A few moments later. So, ayun mga kagaya, nakauwi na ako. And, eto na. Saan na yun? Ito pala. Mali yung karton na pinapakita ko. Ito na yung lahat na binilang namin. Di na ako nakapag-video kanina. Kasi sobrang sobrang lakas nung ulan. Tsaka kaya nagabihan kasi anong tawag dito? Sakto lang yung patakbo ng motor kasi madulas yung daanan, yung kalsada. So, syempre, kailangan mag-ingat tayo mga kagwene. So, ayun. Ang tawag nun, Dada? Yung tubong dala kong orange, anong tawag nun? PVC. May isang PVC dito, tapos yung laman nitong karton, dyan na yung iba't ibang materyales. So, bukas ba kakausapin na yung electrician, Mama? Kailangan na natin ipaano yan. Para may kuryente na tayo dito. So, ayun mga kagwene, bukas kakausapin na muna nila Mama kung ilan yung magiging presyo nung mag-i-install. Kasi iba po pala yung yung sa 7K. Akala ko yung sa 7K, kasama na yung pag-install. Yun pala, hindi pa. So, yung 7K sa mismong Kasareco, yung mag-i-install, iba rin yung presyo. And, syempre, yung mga materyales, nakita nyo naman kanina, almost 10,000 na yung nagastos dito. Magkakaroon tayo kasi ako yung naggastos, pero may sponsor po tayo dyan. Kunwari, problemado tayo. So, ayun. Best actress tayo. So,
So, almost 10k na yung nagastos natin sa materials. Paano na to? Hoy! Tapos, 7k. Tapos, tingnan natin kung makakausap ni Mama yung electrician. So, I'll be back tomorrow, mga kagweni. Diyan lang muna kayo. Thank you. Bye. The next day. Good morning, mga kagweni. I'm back. So, ang sarap ng tulog ko kasi yun, malamig. Malamig. So, may himbing. May himbing yung tulog ko. So, kahit gano'n kahimbing yung tulog ko, ito namang bumugad sa akin dito sa bahay is yung baha. Napapalibutan na tayo ng baha. Tapos, napakalalim dun sa likod. Ipakita ko sa inyo. So, ngayon mga kagweni, ngayong araw is sisimulan na po ng electrician na ikabit yung mga materials na binili natin kahapon. So, samahan nyo ko mga kagweni na masubaybayan kung paano gawin ng electricians yung mga pasikot-sikot dito. Like, ewan ko. Yung mga wirings, gano'n. So, ayan. Arat na mga kagweni. Hello mga kagweni, good morning. Grabe yung nangyari ngayon dito sa ano. Grabe yung tubig na dinagdag. Biruin mo, 2 araw lang naman yung ulan. Tapos, dati-rati, hindi naman tumataas ang tubig ng ganito kataas. Pero ngayon, tingnan nyo po. Pati yung tulay lubog. Yung dinadaan namin. Tapos, doon, taas tubig. Hanggang dito na sa gate. Ayan. Kaya pagdadaan dito talagang hindi pwedeng hindi lumublob kasi wala na ibang dadaanan. Ayan, buti nakagawa na ako ng tulay. Shortcut dito sa ano, Agdan. Ayan, kung di ako nakagawa ng tulay dito sa ano, across the canal, wala, talagang maglulublob kami dito. Ang taas ng tubig dito nga sa ano, ibaba ng Agdan, meron na ring tubig. Ayan, konti lang, pero at least ito lang yung dadaan naming ba, hindi katulad dito. Kung hindi ako nakagawa ng panibagong tulay, talagang lulublob kami sa baha pag pupunta kami dito sa kalsada. Ayan, grabe yung tinaas ng tubig. Siguro sumabay na naman yung ano, yung dam sa Ligaw. Baka nagpakawala sila ng konting tubig, kaya ang bilis ng tubig na tumaas, umakyat. Sama ko si Gwen, i-build kaming materialis dun sa installation ng wiring para sa kuryente sa loob ng bahay. Siguro Hindi lahat nabili kahapon. Okay. Kada. Okay, yun lang po. Update lang po dito sa tubig baha. Masyadong mataas yung baha ngayon. Kahit di naman ano yung ulan, no? Suspect ako, baka nagpakawala naman yung Ligaw ng ano, Ligaw Dam. Ang kunting tubig nila sinabay na naman sa ulan. Kaya ganito yung nangyari. Bilis yung pag-apaw ng tubig. Dahil mga kagani, punta kami sa hardware ni Dada. Init! Saan napataw na yung pantier mga kagani? Saan na ganito lang lalo yung ano pa lang araw, maaraw saan para hindi na tumas at tumapaw yung tubig baha.
A few moments later. So, ayun mga kagawin, nakabili na kami ng kulang na materyales. So, ilan pa dada yung hindi namin na nabili kahapon? Drill set na lang. Ha? Drill set. Drill set masonry number 2, kaya lang available number 3 saka 4. Kaya hanap pa kami ng ibang hardware para makabili ng kulang pa gamit. Gagamitin dun sa pag-install ng wiring kuryente. Bigo na naman tayo mga kagawin. Wala daw yung masonry drill. Hindi ko alam kung ano. Aray. Tapos ito pa. Wala. Welcome back mga Gwen. Kuya Dada ulit. Kukunan ko lang ng clip itong pinapagawa ni Gwen kasi nagpapa install na siya ng kuryente, wire para sa kuryente. Grabe ba dito? Ang tubig. Buti magdala na ako ng buta para ayun. Pasok na ako dito sa loob para matingnan kung ano yung ginagawa ng nag-install. Gagamitin ko sa outlet. Tapos yung wire nalagyan. Ay, sad kasi yung mga kagawin walang bakanteng mananahi, hindi tayo makakapagpatayin. Trapan, marami daw nakalimnyan tatayin, mga ilang araw daw kaya hindi makaasigaso yung ipapatahi na tent. Kaya siguro tsatsagaan na lang muna yung gagawa na lang ng paraan para magamit. Okay, uwi na muna ako.
pag hindi ako nakahat, kitang kita na yung lapat ng aking buhok. Saka nahalata ng medyo tumatanda na, nagkakaedad na eh. Kasi halos nawawalan na ng buhok. Buti mahaba yung buhok ko.